Hi guys! Magandang araw po. Dito na naman po si Marzano TV 2.0. At syempre magandang araw po, no? At ngayon ay napakagandang pag-usapan to. No, magbibigay tayo guys ng reaksyon at komentaryo, no? Pero this time di po to video reaction, ito po ay podcast. I think mas magandang pag-usapan to dahil kanina actually napanood ko yung live ni Kuya Bal, no? Talagang marami doon sumisigaw no to medit. So ang tanong ng nakakarami, pababalikin kaya ni Kuya Bal itong si Medit, no? At even yung mga reaktor na umalis sa Kalingap na dating nasa Kalingap, then sumama kay Medit, then later on iniwan naman si Medit. So ngayon may tanong tayo rito guys, payag ka ba na pabalikin siya sa Kalingap, no? Kasama din yung ibang mga reaktor na umalis sa Kalingap. Payag ba kayo? Ano yung magbibigay niyong opinion? At try po natin magbasa ng mga opinion at komento ng ibang mga taga-Kalingap, no? At yun nga, napabalita rin na si Medit ay nilayasan din daw ng mga sponsors. Talagang sabi nga nila, walang forever. Agree ba kayo doon guys? Walang forever dito sa mundong ibabaw. At pero shoutout ko muna din syempre si Kuya Bal Santos Motubang at Ate Edna. At syempre si Kalinga Prob, no, yung Matubang family na sila sa Thailand. Nakita ko kanina sa live ni Kuya Bal, umuulan, lakas ng ulan. Parang Pilipinas pa rin no? Parang Pilipinas din pala ang Thailand, at the same time mababait yung mga tao. Nakita ko sa live ni Kuya. Pero anyway, Skyway. Try natin pag-usapan at pagbigay tayo ng kuro-kuro. At syempre, shoutout po sa lahat kay Medit, especially Medit, wag ka mag-alala, hindi na mataawayan. Hindi ako nang away dito, nagbibigay lang ako ng opinion, no? Syempre, social media to. Huwag ka sana masasaktan. Kasi kanina, sabi ni Kuya Bal, no? Actually, si Bro Bobby TV 143. Bro Bobby TV 143, shoutout. Siya yung nagtanong, no? Sabi niya, type 1 kung gusto niya pabalikin si Medit, type 2 kung ayaw. Actually ako sumagot ako doon guys Sumagot ako doon, sinabi ko 2, no? Huwag na siyang pabalikin. Pero mamaya bibigay ko yung paliwanag ko kung bakit ayokong pabalikin si Medit. Sana lawakan nyo lang po yung nawa niya, no? Mamaya bigay ko po explanations ko. Pero alam nyo, no, punta muna tayo dito sa paglalayas ng mga sponsor. Pero sinabi naman ni Kuya Bal na ata, hindi naman lahat ng sponsors ang umalis. May mga sponsors pa rin na umalis, although may mga iba siyang reactor na umalis. At meron din siya mga sponsor na umalis, no. So, hindi naman lahat ata. Pero still, ano yun guys, mahirap pa rin yun, Lalo na kung balita ko si Medit, meron siyang charity, no. Dahil ang charity guys, madali siyang tignan pero mahirap gawin. Hindi siya basta-basta. Kaya nga akala ng ibang mga kritiko ng Kalingap, no, namimili ang Kalingap, no, hindi namimili. Talagang minsan, as a charity vlogger, kailangan mo din tignan yung kakayahan mo financially. Kasi ang pagtulong, kailangan pa rin ng pera niyan. Hindi mo na maiiwasan na minsan talagang you ask help also din sa mga sponsors, no? Kasi talagang tulong-tulong naman kahit naman saan, 'di ba? Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, sanay tayo sa mga yang tulong-tulong, 'di ba? So tawag nga natin bayanihan, 'di ba? Bayanihan. Lahat 'yun ganun ginagawa natin, guys. Pero anyway, yun nga, nakakalungkot lang na nilayasan siya ng sponsors, no? At talagang talk of the town na siya ngayon. Marami ding reactor na nag-content neto. So, nakakalungkot din guys. Ako, nalulungkot ako for her. Hindi ako natutuwa.
No, pero syempre, hindi naman, yun nga, sabi natin, wala kang forever. No, sabi ko nga sa inyo guys, in reality, may mga sponsor sasabihin, hindi kayo iiwan, pero people change. Yun ang realidad. Hindi lahat ng sponsor tumatagal. Yan yung sinasabi natin, no? Ito guys, real talk lang to. Kahit naman sa mga dati ko nire-reactionan. May mga sponsor ganyan, no? Hindi ko nila lahat guys, hindi ko po nila lahat. May mga sponsor, sasabihin nila sa iyo, hindi ka namin iiwan, dito lang kami. Hindi ka namin papabayaan. Pero pag dumating sa point na mahina ka na, wala ka na sa entablado or hindi ka na sikat. O hindi ka na masyadong pinag-uusapan, no? Medyo humihina na yung ang iyong karisma, no, sa mundo ng social media. Iiwan ka din ng mga yan. Kasi minsan din may mga alamin natin guys, na may mga sponsor gusto niya nagpapapansin talaga. Lagi sila yung bida, may mga ganyan, pero may mga sponsor mababait, may mga kilala akong mababait na sponsors. Tahimik lang sila. At talagang nagbibigay at tumutulong sila na walang hinihintay na kapalit. Pero aminin natin, may mga sponsor na talagang papansin. Diba? Hindi naman talaga hindi mula sa puso. Alam mo, ang mula sa puso, no, sikat man siya o hindi mo siya iiwan. Yun ang tama. No? Ba't mo iiwan? Unang-una, kung hindi naman gumagawa ng masama, nag-charity, ba't mo siya iiwan? Not unless, talagang gusto mo lang. No? Pero syempre, no, di ko naman pwedeng i-judge na malay natin na maaring may reason din kung bakit umalis yung mga sponsors na yon. No, hindi ko alam yung side na kwento. No, pero anyway, no, yun lang, sabi ko nga, in the end, no, wala talagang forever sa mundo. Lalo na sa mundong ibabaw na to. Ang forever lang, syempre yung love. Sabi ng Diyos yun love. Yan, di mawawala yan. So anyway, nagtanong si Kuya Anong, ang tanong natin dito, payag ka ba na pabalikin siya sa Kalingap? So try natin basahin. Talagang, actually kanina sa live ni Kuya Val, kung napanood nyo guys, ang daming sasabi doon, no to Medit. Meron pa nga nagbabanta kapag binabalik daw si Medit, magiging basher daw siya. Ni Kuya Val. So, iba-ibang emotions talaga. Talagang, ang ibig sabihin lang nila, talagang ayaw nila na pabalikin si Medit. Ako, may nakikita din akong maaaring magka-problema no? Kaya sabi nga ni Kuya Bal, ayaw niya pabalikin si Medit. Ayaw siya patawarin. Sumagot nga yung iba, sabi nila, Kuya Bal, pinapatawad namin siya, pero ayaw namin siya pabalikin. Tama naman yun. So, iba naman kasi yun, no? Sa tayo, nagpapatawad tayo, pero syempre, may mga bagay na dapat din i-consider. Lalo na yung mga reactor na umalis, na sumama sa kanya ngayon. Kung if ever nababalik yung mga yon, ewan ko. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo guys, kung sasabihin ni Kuya Bal na pababalikin niya, wala tayong magagawa doon. Ako ay support, no? Napakabait nga ni Kuya Bal Kita mo, maayos siya ni Kuya Bal kanina sa live. Napakaganda ng atake ni Kuya doon, no? Talagang kahit alam na natin, at even si Ate Edna, di ba? Minsan may mga umaaway kay Ate Edna, binabalahura. Tapos babalik pa ng Kalingap, no? So tinatanggap pa rin nila, di ba? Pero this time, itong kay Medit, tanong natin kung pababalik ka ba ni Kuya Bal. Pero basa tayo guys gusto ko magbasa ng mga nag-comment dun sa sa mga komento ng mga viewers kanina ni Kuya Bal, no? Sabi ni Mili Kuros, may viewer din ako, wag please Kuya Bal. Hindi maganda ugali ni Medit, talagang malaking problema yan. Dahil pangit yung ugali niya from Iloilo po ako. So yun naman ang sabi ni Ma'am Melinda. Sabi ni Mary Joy, Kuya Bal, yan mo na si Medit. Sa kanya na mismo po na nanggaling na kaya niya na mag-vlog. Kahit wala si Kuya Rob, di ba sinolo po niya mga pera ng sponsor. Kaya siya umalis sa Team Kalingap. So doon tayo sa point na sinabi na siya yung umalis. Ako agree ako doon. Ito yung napagkakamali ng ibang mga viewers na ang dating pinalayas si Medit. Di po siya pinalayas guys, no? FYI, no? No, siya po ang umalis sa Kalingap. Hindi po siya pinalayas. Yun po yung totoo.
tuloy natin. Tapos ngayon, nakarma na. Nagmamakaawa na nakipag-usap sa'yo, Kuya Val. Gusto niyang ulit-ulit, hindi po ako basher. Meron din po akong napansin kay Medit, kaya inalisan siya ng mga sponsor. Just saying lang po. Anyway, comment ni Ma'am Mary Jo yun. Perla Holbeck. Sabi niya, ako din, di nanonood pag umalis na sa Kalingap. Tsaka yung mga nag-aaway sa Kalingap, may assistant pa habang nasa-shopping. Pinsan ata, di ko na pinanood si Rina kay Kuya Bal, bahala sila. Anyway, God bless Kalingap always. Wag lalaki yung ulo, pag natulungan yan, napapala. Ay. Mahirap talaga pag yung umaalis sa Kalingap. Alam nyo guys, na totoo lang, tingnan nyo guys yung mga hindi umaalis sa Kalingap, nananatiling humble. Sabi nga ni Kalingap Rab, lalo kay Beyonce, naalala ko, sinabi niya, si Beyonce daw marunong lumugar. Ayun. Ayun yung ginamit ni Kalingap Rab na marunong lumugar. Actually tama 'yun eh. No, dapat marunong kang lumugar. No, alam mo yung position mo. No, kaya para sa akin, no, pag humble ka, may respeto ka, tapos solid ka sa Kalingap. For me, maraming tao magmamahal sa iyo. Kaysa yung aalis ka, magpapakita ka ng so medyo sa akin nasa negative attitude yung aalis ka bigla, no, na wala namang kadahilanan, no, na parang kaya mo na sarili mo, no, di ba? So minsan kasi talagang yung decision pa bigla-bigla mahirap, guys. Time channel ito, Time TV channel. Yung sponsor na umalis kay Medit, naging sponsor din kay Kuya Brooks. Totoo ba yan? So, yung sponsor ni Medit, lumipat na kay Kuya Brooks. So, ibig sabihin, yung sponsor ni Medit, umalis, kung totoo to guys, hindi ko kino-confirm kung totoo to, kasi comment lang naman nila to. Kung totoo yung sponsor na umalis kay Medit ay nagpunta kay Kuya Brooks, ibig sabihin, nagdanjoy yun. Tama ba yung logic ko, guys? Kasi, sponsor siya ni Medit, then umalis, pumunta kay Kuya Brooks, si Kuya Brooks ngayon, ang handle nila ang Danjoy. So, ibig sabihin, nag-Danjoy na. Nako po. Pangalawang beses na yan, iniwan siya ng sponsor. Kaya may attitude, babae yan. Oh. Ito guys, hindi ko naman sinasabing ko totoo to, Pero kung totoo man to, no, sinasabi niya rito, pangalawang beses na daw na may umalis na sponsor kay Medit. Because of attitude. At sabi ko nga, based dito sa mga social media at napapakinggan ko at nababasa ko sa mga komento, na lumalabas nga daw ay ito si Medit ay mayabang. Pero syempre guys, no, still bine-verify ko yan kasi may mga ganung content, no, makikita niyo naman sa mga content sa Facebook, sa YouTube, no, even yung mga komento ng ibang reactor na umalis, no, na sinasabi daw na mayabang daw to si Medit. So still sabi ko nga, hindi ko alam kung bakit siya iniwan ng sponsor. Pero kasi 'di ba, logically speaking, kung talagang maayos ang ugali mo, ito guys, in general to, hindi about kay Medit. Kasi kung ako, parang paniwala ko kasi guys, kung maayos ang ugali mo, maayos ka, hindi ka iiwan ng tao Mag-i-stay sa'yo yun, sa hirap at ginhawa. Ilocana ako. Kuya Bal, wag mong tulungan si Medit. Nako. Kuya Bal, wag mong tulungan si Medit, maraming magagalit. Yan din yung naiisip ko guys Although, syempre, hindi naman masama, no? Ako sa akin guys kung tutulungan man siya ni Kuya Bal, sa akin walang problema, no? Kaya lang, sabi ko nga, ito yung magiging result. Maaaring na may magagalit talaga. Kasi mukhang pera siya. Alam ko po. Sana yung supporters lang ako, pero I love Danjoy. Ato agree ako dito kay Amalia Raja. Bait mo Kuya Bal, andyan ka pa rin para kay Medit. Kung natuwa ako dun guys, no? Sinasabi ni Kuya Bal, andito lang ako Medit. Si Papa Bal, sabi ni Kuya Bal. Para sa akin okay yun, nag-o-offer si Kuya Bal ng tulong kay Medit. Pero yun nga, yung pag-usapang pagbabalik, talagang sinisigaw ng mga viewers no to Medit. Julie, ay masaling viewers ng Kalingap Rob. Mapayo ko lang po, wag na magsiraan bawat mga vlogger. Magtulungan para hindi
manawa ang mga viewers. Pangit kasi bawal vlog yung may gulo pinag-uusapan, kakaumay promise. Ako Kuya Bal, Kuya Rab, vlog panoorin ko, nawawala stress ko araw-araw bilang OFW in Her Dubai. Totoo lang pag may vlog ako nanonood, may siraan or issue, di ko pinapansin Kuya Bal. Actually, yung mga issue at mga siraan, ano yan normal yan Kahit nga sa artist sa showbiz, di ba? Lagi may mga issue. Philippine politics, Philippine showbiz, kahit kapitbahay mo may issue. So normal lang naman yan. Alam mo naman ang mga Pilipino, kahit may ganyan, resilient, no? Siguro may mga tao talaga gusto good vibes lang, pero may mga tao, ako sa akin, hindi naman maiiwasan talaga pag-usapan ng issue. No? Ako, mas gusto ko nga pinag-uusapan issue. Alam niyo kung bakit? Ako gusto ko pinag-uusapan ng issue to settle things at mai-correct yung mali. Hindi para maggulo, hindi. Ako gusto ko talaga. May nag-i-issue, may nang-aaway, may nag-i-rebat. Sa ako sinasagot ko 'yun. No, hindi para magkagulo. To make things better. At gibain yung mga maling mga masasama at mga makukulit na pag-iisip. That's why ako sinasabi ko sa inyo guys, I tackle issues. Ako kasi very balanced ako Gusto ko ng good vibes, gusto ko rin ng issue. No? Pero to the point, in the end of the day, I make it sure na magiging positive yun. Everything will turn into positive things. Yun lang yun. Pero sabi ko nga, may mga tao talagang ayaw nila ng issue. So, okay lang naman yun. Pero sabi ko nga, nasa mundo kami social media as a content creator, di maiiwasan talaga na pag-uusapan yung mga ganitong topic. Fake Rus. Sige Kuya Bal, try nyo ibalik si Medit dyan. Malalaman kung sino talaga ang mga tapat sa kalingap na mga supporters. Oo nga naman, no? If ever lang naman to guys, ibabalik ni Kuya Bal si Medit. Ito guys for example lang to Kung ibabalik ni Kuya Bal si Medit, syempre doon mo mapapatunayan nga kung sino yung solid supporters na. Syempre, kumbaga parang ako sa akin kasi ako sa kalingap nandito na tayo sa kalingap. Syempre kung ano yung desisyon ni Kuya Bal, doon tayo. Kahit ayaw man natin, wala tayong magagawa. Para sa akin ganun ako Wala sinabi ng leader, ng founder na, oy sige, tanggapin natin, pabalikin natin. Ako kahit ayaw ko, wala tayong magagawa doon. I still respect Kuya Bal. Pero hindi ako alis ng kalingap. Ganun. Pero ako naman, naiintindihan ko din naman yung ibang mga supporters. Syempre talagang, kumbaga, ang tindi kasi nung nangyaring bakbakan last time. Ang naging biktima dito talaga sa totoo lang si Joy Binanatan si Joy, pati yung nanay niya. At ang matindi, pati si Ate Edna. Winalang yan ng ibang mga reactor na galit sa kalingap. Yun ang totoo. Kaya yung mga supporters na talagang ayaw nila pabalikin si Medit, di ko rin masisisi ang mga yan. Who am I to judge them? Hindi ko sila pwedeng husgahan. Meron silang sariling dahilan. Diba? So, yun lang guys, masasabi ko dito sa point na to. Yoli Yaralo. No to Medit again kasi nagpahawak siya sa mga wakwak. Ay. Doli Adarne, hayaan na natin diskarte niya. At least siya naghahanap buhay, hindi nga sa tulong ni Kalinga Prab. Di naman tayo nakakatulong ng bash lang ang bag. Totoo naman yun, agree naman ako doon. Sabi ni Japanese, di ko alam na name niya. Saka Kuya Bal, pag tinanggap ulit si Medit, promise magkakaproblema kayo about sa pera mo, kang pera si Medit. Grabe si yung nag-comment parang galit At ganoon, talagang mo ang pera sinasabi nyo. Bakit anong problema nyo? Saan nyo nakuha yan? Baka updated sila sa mga balita about kay Medit. So, pero sila guys hindi ko naman sinasabing ganun yan Comment lang to, binabasa ko lang guys. Tita D, Kuya Bal, kinaya naman niya na nag-aral noon na walang sponsor. So let her be. At huwag na pong tanggapin. Uy, may point naman si Tita D, tama naman siya. No, tama naman. Kinaya naman niya na nag-aral ng walang sponsor. So let her be. Tama, pabayaan na lang siya.
at wag na pong tanggapin. Mas marami pang karapat dapat na tulungan gaya nung babaeng mag-isa sa simbahan. Oy! Ganda ng comment mo, Tita D. Ganda ng comment nyo, ma'am. Nakakaawa po ang sitwasyon niya, kaya big no po natanggapin ulit. Ayan. So, maganda yung reason niya. Kumbaga, parang ilbis na si Medit, tulungan na lang talaga yung deserve na, na beneficiary, katulad nga nung babaeng sa simbahan. Ganda ng comment niya, gusto ko to. Ito si Binor. Ito may meron siyang reasonable yung sasabihin niya. Tingnan guys, basahin natin. Kuya Bal, pwede magpatawaran pero wag niyong pabalikin si Medit. Kasi once na pinabalik niyo siya, kaagulo na naman. Ayan na. Yun ang comment ni Binor, Binor. Sabi ni Mary Zeluna. Ito guys sabi ko nga sa inyo guys, this is only mga comment to. At hindi ko sinasabing paniwalaan natin. Komento nila to guys So hindi natin so babasahin ko lang po ito. Pero let's see. Sabi niya, Kuya Bal, sabi ni Mary Zeluna, Kuya Bal, kaya iniwan yan, puro gala, kain, sa labas, shopping, at sino ba namang sponsor matutuwa kung ganyang ginagawa niya. Uy, alam mo guys ito in fairness naman sa nag-comment alam nyo ba, ako nga nagulat ako Ito to guys hindi ako nangaaway dito, hindi ako nambabanat dito Actually nakita ko nga, nagulat nga ako one time si Medit nakasakay sa isang big bike, naka-big bike siya. Pero ang nagdadrive ata, hindi ko alam kung boyfriend yung sino man, no? Tapos nagbablog siya. Tapos meron naka-big bike. Doon siya nakasakay, sabi ko. Parang ako napaisip ako. Ako kasi reactor ako Sabi ko hindi magandang tignan 'yon. Although okay lang 'yon kasi karapatan mo 'yon. Pero tutuusin dapat hindi ganoon. Lalo na may mga sponsor. Kasi minsan may mga sponsor. Kaya ka tinutulungan 'yan kasi nakikita nila na inspired sila sa iyo. Tandaan nyo guys, ang mga sponsors, tutulong yan pag nakita ang kanila na nai-inspired. Kunwari, si Kalingap Edu, si Kalingap Edu at ibang mga Kalingap partners na mga vloggers, na charity vloggers. Pag nakikita nila yung tao na tumutulong talaga, yung parang talagang focus na sa pagtulong, dumadami ang sponsor. Kasi nai-inspired sila Kasi ang pinapakita mo dun sa account mo, sa social page mo, even sa mga upload mo, yung pagtulong. Ngayon, pag ang pinapakita mo puro pagtulong na ganun, ma-inspired sila sa'yo. Kaya lang, kung totoo man tong sinasabi ni Mary Zeluna, at ako nakita kong one time, nakasakay siya sa big bike ata yun, sa motor. Sabi ko, dapat maganda i-post niya yung about sa pagtulong, charity. Para ma-inspired. Sabi ko, ko lang yung guys, sa isip ko lang Hindi nga ako nag-comment Hindi ko nga kinontent yung ngayon ko lang nasabi, nabanggit. Sabi ko dapat ang pinapost niya puro pagtulong. Siguro wag masyadong ganun. Kasi parang yung lifestyle, parang, di ba, nagcha-charity ka tapos biglang napaka-garbo tapos panay motor. Nakikita ng tao. So, paano ma-inspired yung sponsor mo? Although, sabi ko nga, personally, walang mali dun. Kahit big bike ka. Kaya lang sabi ko nga, as a content creator ka din Tapos may mga sponsor ka na lumalapit sa'yo. Sana alagaan mo din yung image mo, no? Para sa akin, dapat ipakita mo na lagi kang tumutulong, naka-focus ka sa charity. Tapos wag mo nang kung gusto mo gawin yan, huwag mo masyadong i-focus sa social media mo, huwag masyadong i-post, no? I-personal, private things mo na lang yan, okay lang. Pero pag yung nakikita, puro motorbike, at sinasabi ni Mary Zeluna, puro gala, kain sa labas, shopping. At tama naman siya. At sino ba namang sponsor matutuwa kung ganyan ginagawa niya? Abay, ang mga sponsor ay nagpapakahirap di magtrabaho. Di ba? Tama yung sinasabi niya Biriin mo, sponsor. Pero ito guys in general to. Kunwari, sponsor ka. Biriin mo yung binibigay mo. Pinaghihirapan mo, pinag-overtime mo. Tapos, yung overtime na yon, ilbis na sa pamilya mo mapupunta sa'yo, ikakain mo ng masarap.
hindi mo na lang ginawa, ibinigay mo na lang sa ibang tao para mag-sponsor. Ang problema, mas masarap pa yung kinakain sa'yo, mas nag-i-enjoy siya, pero ikaw, habang ikaw yung sponsor, nagtatrabaho, nagpapakahirap, yung pera na ibinigay mo, na nagtiis ka na hindi kumain ng ganito na masarap, nagtipid ka, yung pinagbigay, yung binigyan mo na beneficiary o na yung binigyan mo ng ng sponsorship, siya yung masarap sa buhay. So, kahit ako sponsor, magagalit ako doon. Lalayasan talaga kita. Ito guys hindi ko sinasabi si Medit Sinasabi ko is in general. Kasi hindi ko alam yung buong story Kaya hindi ko siya pwedeng i-judge. Pero kung totoo man to na sinasabi ni Mary Zeluna, na panay gala, kain sa labas, shopping, that's wrong. Kahit ako, tama siya doon. Sino ba ng sponsor ang matutuwa kung ganyan lang ginagawa? Abay, ang mga sponsor nagpapakahirap din magtrabaho. Pero, yung tinulungan, abay, umasta. Akala mo naman wala nang katapusan. O, di ba? Ang binibigay ng sponsor, may problem dyan si Medit. Kaya Kuya Bal, kung tatanggapin mo uli yan sa Kalingap, malamang magkaagulo na naman yan. Hindi niya pinahalagahan ang tulong ng Kalingap at nasilaw siya sa sponsor. Ano guys, kayo, comment down below. Mary Zeluna, salamat po. Ang ganda ng comment nyo. No, basta sabi ko nga sa inyo guys, nasa inyo kung paniniwalaan yung comment ni Madam. Pero sa akin, napapaisip ako doon kung totoo man yun. No, na kumakain siya sa labas, panay kain, panay shopping, yun ang pinapakita mo sa mga tao, lalo sa sponsor. Wala ng gana kung totoo man yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung nakita ko siya nagbumotor, sabi ko, parang may mali dito. Minsan mahirap lang mag-comment, baka mag-comment, sabihin, inaaway mo, no? Pero totoo sen, sabi ko nga, kung mag-charity ka, pakita mo. You're karapat dapat kang tulungan at nakaka-inspired ka as a content creator. Kaya sabi ko nga sa inyo, tingnan yung mga charity vlogger ng Kalingap. Ang daming sponsor. You know why? Kasi pinapakita nila na talagang tumutulong sila at yung ibinibigay ng sponsor pinapahalagahan nila. Di ba? Linsky, no to Medit, mataas ang ere. Yan. Deserve niya yan. Mataas lipad. Naku po. Eduardo Roca, kung gusto niya talagang bumalik, okay naman kasi nagpaalam naman siya kay Kuya Rab. Sa akin, kung gusto niya bumalik, okay lang yun. Ako guys, agree ako doon. Kung gusto niya bumalik, okay lang. Pero kung tatanungin nyo guys, ako ayoko na. Pero syempre, sabi ko, kung sinabi ni Kalingap Rab, ni Ate Edna, tsaka ni Kuya Bal, gusto niya pabalikin. Ako, yun, I give respect kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna. At the same time, bibigyan ko ng respeto yung desisyon na pabalikin si Medit. Pero syempre, kahit ayaw ko guys, syempre kailangan kong magpakumbaba, at sumunod. Kunwari, kasi yun talaga siguro may nakikita sila na kailangan ni Medit ng tulong. So, sa akin kasi, alam nyo guys, kahit anong sama ng tao, kailangan mo pa rin ng bigyan ng chance. Patawarin natin, gano'n. Pero sabi ko nga, kung ako tatanungin nyo guys, ako ayoko. May explain kung bakit ayoko. Lori Jean, Tanang Kiv Vlog. Shoutout Kuya Bal. Sabi niya, shout Kuya Bal, iniwan siya ng sponsor. Sabi niya, shout Kuya Bal, iniwan siya ng sponsor kasi pera-pera lang habol ni M sa sponsor. At yumabang na siya. Ito yung mga nababasa ko sa ibang mga comment At yumabang na siya kaya wag niyong tanggapin sa Kalingap kasi baka problema at hindi mawala ang basher. Yan na. Isa din sa reason ko. Ilbis na wala ng basher, magkakaroon ng panibagong basher ang Kalingap. Isa to sa mga nakikita ko kung bakit ayaw ko pabalikin. Hindi dahil sa ayaw ko guys Hindi sa ayaw ko. Ito yung iniisip ko. Maaaring madagdagan ng panibagong mga basher dito sa Kalingap. Yung pagkakamali guys Little Kids Official, ang mabuting tao hindi mapagmataas. Always look kung saan ka nakaapak. Kasi sa pagiging mabuting katiwasayan at katahimikan ang makakanta mo sa buhay. Dolly Adarne, malayo lugar ni Medit kaya hindi basta na i-vlog or nakakasama kung di sasadyain. Yan din po ang naging problema.
Isa pa si Dan ang umayaw kaya natural maghanap buhay siya. Po ay may tinutulungan si Medit na mga batang walang magulang kaysa ganung bago lang siya ay tinututukan siyang pamilya na tinutulungan. Oh yun, that's good, no? Kung totoo yan guys, no? Kung meron siyang talagang pinapokus, tinutulungan, nako okay yun, nako okay yan. Yun nga lang, sabi ko nga, sa charity tulad nun, kailangan mo pa rin mag-ingat sa mga pinopost mo. Ako kasi guys, totoo lang, may mga bagay hindi mo dapat ipakita masyado sa social media. Lalo na, syempre, sabi ko nga, like example, nag-comment kanina, biro mo, sponsor ka, magbibigay ka, nagpapakahirap ka, nagtitiis ka, para may makapagtulong ka sa iba, tapos, siya, ang sarap ng kinakain, gala-gala, pa-shopping-shopping, pa-iPhone. So, maaaring mawala ng gana, kung totoo man yung guys, ha. Kaya ako sa akin, tama yung ibang ginagawa ng charity vlogger. Ako, isa sa mga inangaan ko talaga. Siyempre to guys, lahat naman sa inangaan ko. Pero siyempre, meron yan talagang minsan, di natin maiwasan. Siya talaga yung mapapansin mo. Ako talagang umahanga ako kay Kalingap Edu. Talagang isa yan sa inangaan ko. Kalingap Rab, Kalingap Dan, sila Jomar. Marami guys. Pero ako, natuwa lang ako kay Kalingap Edu kasi talagang focus siya sa sa pag-charity. So, sabi ko nga, kaya tuloy, tignan mo si Kalingap Edu, may mga sponsor niya nagbibigay ng 30 sacks of rice. Kaya lang, binabash pa rin si Kalingap Edu, mga inggit kasi, dami inggit eh. Graziano Zelch. Kuya Bal, kahit iwanan yan ng sponsor, mabubuhay yan si Med. Hindi siya tamad, madiskarte siya. Di man siya umasen sa pag-vlog. Pag naging professional yan, panghabang buhay na kayamanan ang pagbablog, panapanuhan lang yan. Huwag kutsain, payuhan na lang, mas magkakapera yan sa sariling sikap. Mahirap umasa tulong. Maraming racket si Medit, someday magpapalain ni Lord ang mga inaapi. Actually, yung comment mo na kinukutsa, hindi naman siya kinukutsa. Para sa akin, hindi naman siya kinukutsa, maayos naman yung sinabi ni Kuya Bal doon. Pero ako, kung talagang, syempre, kung nagsisikap siya, sana samahan nawa si Medit ng Panginoon. Diskarte niya. At tama naman din yung minsan, mayap din naman umasa palagi sa sponsor. Kailangan mo din talagang kumilos, no? Yun nga lang, minsan, kailangan mo din baguhin lifestyle mo. Kasi kahit alam nyo guys, totoo lang, kahit anong diskarte mo, kahit anong sipag mo, kahit anong husay mo, kapag yung lifestyle mo, beyond your means, baliwala yan, ubos ang pera mo. Kaya minsan napaka-importante ng lifestyle. Pag ang lifestyle mo yung tipong simple lang, simple din ang problema mo. Pero subukan mo ang lifestyle mo masyadong magastos. Shopping ka na shopping, kain ka ng kain. Wala. Kahit anong diskarte mo, minsan, mababaong ka sa utang. Kaya nga marami nagkakaproblema dahil sa utang Maylin Abdul Rahim, Kuya Bal, buti nga sa kanya nagyabang na si Medit. Akala mo walang katapusan ang kasikatan. Puro na lang paglalakwatsa. Ito, pangalawa ng comment to guys. Ang kasikatan, puro na lang paglalakwatsa, wala na sigurong naipon kasi maubos na niya sa pagbili ng skincare. Pero wala pa rin pagbabago. Yun lang guys. Ako pa. Sabi ni Shirley Cobido, Kuya Bal, wag yun na pong tulungan si Mary dahil grabe po niya binalahura. Si Kalingap Rob. Actually, last time, di ba? Na-react natin yun. Ewan kung totoo yun guys, pero sinabi ng dati niyang reactor na siya ang may utos na i-bash si Kalingap Rob o ang Kalingap. Banalala niyo yung isang reactor nila, parang inutusan sila na na sumagot o mag-rebat. Sabi, Ann Horton, no to Medit. Pag ibalik mo, goodbye, community kami sa Kalingap Asap. Ay, grabe yun. O, diba ito yung sinasabi natin, no to Medit, ay talaga nang pabalikin. Pag daw pinabalik, goodbye na sila sa Kalingap. Grabe yan,
Maria Luisa Rupak, Kuya Bal po. Kuya Bal, wag nyo nang tulungan si M. Si Medit, mas marami deserve matulungan kaysa kay M. Sa iba na lang tao ang tulungan nyo. Total, natulungan nyo na siya, yung please. Lang po, sa ibang tao na lang, wag lang kay M. Grabe itong mga comment ng ating mga viewers. Pero ako guys, ako sagutin ko. Actually kanina, sanaban naman ni Kuya Bal, no? Hindi naman niya pababalikin si Medit at even yung mga dating mga reactor na umalis na kasama ni Medit, hindi na pababalikin yun. Kasi umalis na sila. So yun ang pagkaarinig ko, sinabi ni Kuya Bal na parang hindi na pababalikin. At the same time, ako guys, sinabi ko kanina, ang sagot ko, wag nang pabalikin. Dahil ba ganito ako sa kanya? May samaan ng loob? Wala po, hindi po. Ako, kaya ko ayoko siya pabalikin kasi nga, yung isa nga, yung magkakaroon na maraming basher. No, dadami ang basher ng Kalingap. No? Madadagdagan na naman. At the same time, magkaagulo talaga yan. Magkaagulo talaga yan. Lalo na sa mga fan base. Kasi especially, sabi na natin, tumbungin ko na, ang fan base ng Danjoy at ang fan base ni Medit. Kaya sabi na natin na pinabalik siya, na magiging okay ang lahat. Dahil nagkaroon ng lamat, matindi talaga yung nangyaring gera between the Danjoy supporters at Medit supporters. Para sa akin, gulo pa rin talaga yan. Kaya ako, papatawarin, pero kung ako tatanungin nyo guys, kung ano po tatanungin nyo, baka mali po ako, ayoko na pabalikin. Mas maganda siguro si Medit magsumikap na lang sa sarili niyang career o sa pagbablog. Di ba? Focus na lang siya. Pero para pabalikin sa Kalingap, para sa akin is too risky na gawin yun ni Kalingap, ni Kuya Bal. But sabi ko nga, but in the end of the day, no, I still give respect kay Kuya Bal. Kung ano yung magiging desisyon niya, kung papabalikin niya si Medit, 10 ng mga reactor na umalis din. Kayo guys, kung tatanungin ko kayo guys, payag ka ba na pabalikin si Medit sa Kalingap? Pati even yung mga reactor na umalis at kinampihan si Medit ngayon, nilayasan din siya. Payag ba kayo? At anyway, kung may nasabi po kung hindi nyo nagustuhan, let me know. Correct nyo po ako guys kung nagkamali po ako, no? Hindi po ako perfecto. Pero yun lang masasabi ko, ito po yung aking opinion. No, wag lang pabalikin si Medit. Kasi magkakaproblema, dagdag basher, at yung mga fandom magkaagulo. That's reality. Sa ayaw man at sa gusto natin, ganun talaga ang mangyayari. Anyway guys, sana po nag-enjoy kayo dito sa ating podcast with Marzano TV 2.0. Magandang araw po sa inyo lahat. Goodbye guys. Alright.